Ayan, at syempre kasama rin natin ang napakaganda at kakatapos lang na mag-ere ng kanyang show na Usapang Yes. Babae, si DJ Tony. Hello, hello. Ayan, tumalo na naman ako dito. Magandang hapon sa iyo, Messi, mga Castro. Ay, magandang hapon. Oo, At napakaganda. syempre, kailangan Yes. lahat tayo maganda dito. Tama. Ayaw ni kapatid Rodel Fernando ng hindi maganda. Yes, ayan. Hi. At syempre, dahil showbiz galore, Mhm. ay usapan tungkol sa showbiz at mga Oo. chismis. Mm-mm. Latest chismis sa ating world of show business. Yes. Meron ba kayong mga bago at latest na chika sa amin, ang ating mga Galorians? Yes. Tumawag lang kayo dito sa aming himpilan Mm-mm. or mag-text. Text line ay 0977-342-1644 Mm-mm. at ang hotline naman ay 412-0288. Mhm. DJ Tony, Yes. meron ka bang nakahanda ng unang pasabog? Ay! Para sa mga Galorians. Oo, syempre. Pero, okay, itong aking una dito sa listahan, medyo ihuhuli ko siya kasi talaga namang nakakagulat ang pasabog na ito. Talaga? Oo, for sure, narinig mo na rin. Pero, okay, ito. Una muna. Sabi, ito ay tungkol kay Mr. Gary V. Okay? Na sabi, ayon sa kanya, hindi raw niya ikinagulat ang pag-post ng kanyang anak na si Gab Valenciano sa Facebook nung last September 13 tungkol sa dahilan ng pag-alis nito sa showbiz. Kasi nga, di ba si Gab? Oo. Oo. Ay, nabasa ko ata to sa Twitter niya. Oo, yes. Oo na, parang yung showbiz, Philippine show business Oo. daw ay nagpa-depress sa kanya. Tama ba yan? Oo, depressing. Okay. So anong reaksyon ni Daddy? Sabi ni Mr. Gary Valenciano, si Mr. Pure Energy, alam ko kung anong pinagdadaanan niya. I was going to respond actually. Sabi niya, many people most probably will look at it and say, may conflict, yung mga ganyan-ganyan. May conflict si Gab sa showbiz, ano. But as a matter of fact, okay, hindi ko lang banggitin ang network, ano, the president of this certain network, ay sinabi na naiintindihan din si Gab. So, hindi naman, kasi parang ipinupunto ng mga tao, nagkaroon si Gab ng kaaway o kaalitan dun sa network. Kaya siya umalis. Kaya so, siya pinili niyang, nag-decide na umalis. yes. So, ang ibig sabihin nito, parang ipinapaliwanag lang nitong boss dito sa network na to at ng kanyang daddy na si Mr. Pure Energy Gary Valenciano na It was a totoo decision. at decision 'yon ng isang tao, regardless of anong field naman yan Yes, siguro, oo. kahit hindi wala sa showbiz, kapag ang isang tao hindi masaya sa kanyang trabaho, Yes, oo. dumadating ang panahon na madidepress ka or makakapag-isip ka na hindi ito para Hindi sa ito akin. tama, no? Hindi tamang landas or Yes. hindi So, right path. So I think hindi naman kasiraan 'yon sa Philippine show business or sa kanyang mga colleagues, no? Pero sa akin naman is normal 'yan eh. Kahit naman saang aspeto or Career, no? or kahit saang career or field. Field. Hindi lang sa show business may experience lang. Yes. Yan. Hindi naman lahat dumadaan sa ganyan. Pero meron talaga dahil may kanya-kanya tayong gusto sa buhay, di ba? Yes, DJ oo. Tony. Oo, tama yan. At kung ang isang tao ay kagaya ko, ako, all my life I've been singing, I've been performing. So, ito lang ang alam kong world o ito ang alam kong bagay na gawin. And kung siguro ililipat ako sa call center, baka mabaliwak ko, diba? Iba. Oo. Diba? So, ganun din yun. Yes, oo. Kagaya sa nangyari kay Gab Kay Gab. Valenciano. Ganun din siguro yun. Pero, nasa sa tao na ngayon kung magagawan mo ng positive outlook ang iyong kinatatayuan o Yes. kinalalagyan Oo. sa ngayon, for example,
And hindi lang para sa ating mga showbiz people yan, ha. Mm-mm. Para yan sa all walks of life dumadaan sa ganyan. Mm-mm. And yan ang moral lesson natin dyan. Try to enjoy and live for the moment. At kung anong meron ka, be happy, di ba? Yes. Oo. Oo. Ayan, tuloy. Bigla Ay. parang naging ano tayo dito, ha? Advice. Advice show. Pero ayan, oo. So, Ah. kung ano mong gustong gawin ni Gab, ayan, support lang syempre ang kanyang Ang family kanyang at ang family. mga close friends. Of course. Ayan. Oo. Mm-mm. Oo. O, ikaw naman, Miss Ima, may pasabog ka rin ba dyan? Ako, Mukhang madami yan. marami-rami kasi kanina pa akong Oo. naghahanap ng chismis. Ito palang darating na Metro Manila Film Festival. Mhm. December yan no? Mm-mm. Nagaganap Kapaskuhan, taon-taon. no? Oo. Usually. Isa pala sa dapat ay entry doon Mm-mm. na kinabibilangan or pag-iistarirayan. Starirayan Starira yan. ni Chris Chris Aquino. Aquino. Oo. Matunog Hindi na pala matunog yan. matuloy. Hindi Oo. pala matutuloy. Ang kanyang nadinig mo pelikula. na ba to? Parang, oo. Yung Pero, all about something. All about love, I think. oh, ayan. Na hindi ata matutuloy dahil sa sobrang daming stress niya sa buhay. Oh, okay. Pagka pala ganun, mukhang may penalty. Oh, magbabayad. Magkano? 0.5. Half a million. 500,000. 0.5 million. Oo. Oo. So, 500,000 per tao. Per Per actor? tao. Oo. I Per, think. oh my gosh. Oo. Per crew. Marami-rami Hindi yun. nakalagay dito, nabasa ko per tao. Dalawa sila ni Bimbi dapat nandun. Oh, per tao. Kumbaga, isa. Oo. Ikaw yung may actor, 0.5 tapos- ka. Kung ikaw yung humindi, no? Kung ikaw yung humindi. Oo. Okay. So, ibig sabihin, dalawa 1 sila. milyon. Oo. Oh. So, yun daw kanyang yung kanyang kinita sa Etiquette for Mistresses. Mhm. Ay, Dun mapupunta. Ay, dun lang maano. Penalty. Oo. Oo. Pero Kasi- kahit naman wala siguro siya nung Etiquette for Mistresses, may pambayad Oo naman nga siguro naman. siya, no? Yes, parang... Ang dami niyang endorsement. At saka siyang queen Barya- of all media. Yes, No? oo. Kahit saan man na lugar may billboard si Chris Aquino. So talagang Tama. No? rumaramba pa rin. Pero talking about endorsements, Mhm. yung mga commercials na yan or, Yes. or mga, product endorsements, Mm-mm. na kay Maine Mendoza na raw ang corona. Yes. Totoo ba yan? Ay, kasi... Siya na ang reyna ng mga Kasi nakakagulat, no? So, syempre, hindi na natin babanggitin yung mga brand. Pero, oo, no? Parang most of, hindi mo akalain na, mapapanood mo Maine. sa oo, talaga. So yung napapanood mo sa TV, talagang sunod-sunod Yes. ka na. At saka, nasa MOA area kami last time. Mm-mm. Nakita ko, ang laki talaga. Maine Siya? Mendoza. Oo, nakakatuwa. Nakakatuwa. Wow. Nasa taxi siya, tas, syempre, yung the usual Oo. funny girl. Oo, ganun So siya na. Siya na ang dami pa. Ang dami reyna. pang iba. Mm. Talaga. Siya na ang reyna. Bagong reyna daw ng product endorsements Yes. ng mga commercials. Ay. Wow, good for her. Kasi Yes. nakikita mo naman na napaka low profile niya. Mm-mm, No? mm-mm. Humble. Oo. Humble na humble siya. And sana hindi magbago. Narinig ko pa rin sa isang kapwa natin, broadcaster. Yes. Talaga. Narinig ko rin na ito daw si Maine ay walang Ere. walang kaere-ere, wala siyang PA na, Oh? na kailangan ng mga artista. Syempre, Oo. kapag may magdadala man lang ng bago, may maiiwanan ng Siya gamit. wala. Wala daw. Siya lahat Na kapag daw ang nagawa. nagpapapicture, ay sandali lang po, ipapatong daw somewhere. May ganun. Nakakatuwa, di ba? Oo. Oo, kasi Nakakatuwa. minsan naman totoo yan, DJ Tony, Mm-mm. nakikita ko syempre pag mag-guest ako sa mga Mm-mm. TV shows, tapos Na-meet mo na siya iba't personally? ibang network. Mm-mm. Actually, nung nagano ko sa Bulaga pa More, oo, sumali ako dyan, si Alden ang nakita ko at wala Oo. pang Kalye serye. Wala pa that So, time. Pero lahat naman kasi ng mga hosts at staff ng Itbulaga, Mhm. napakababait at sila pa ang pupunta sa dressing room mo at mangungumusta at mag-hello at Oh. i-welcome ka nila na nandun ka sa show nila. Mm-mm. Oo. So, Mm-mm. kaya naman siguro, makikita mo sa TV rin, Mm-mm. nagre-register yung kabaitan ng mga hosts. Mm-mm. Alam mo naman na walang keme sa katawan. Yes. Walang arte sa Mm-mm. katawan. Oo. Mm-mm. Kaya naman bine-bless sila. Oo. Kita mo naman. Ayan. And yun nga, ako masasabi ko, isa ako sa
biggest fans Oo. ng Aldab. Ayan, isama mo na rin ako Oo, dyan. pero ang akin lang pinagsisisihan ay Mm. nung wala pang Kalye Serye ay hindi ako nagpa-picture kay Aldab. Oo, kasi nagpunta siya sa dressing room ko. Okay. Hindi ko siya nag-kiss siya sa akin. Pero, Talag. ay, hindi ko siya kilala eh. Oo. Hindi kasi hindi ko siya kilala. Yes, Yan naman ang oo. ano. Nung time na yun. Oo. Nakikita-kita na siya, actually, no? Pero hindi Oo. pa ganun yung kasikatan Kasi talaga. matagal na daw siya nag-start palang mag-artista kasi Mm-mm. kasabayan niya, naging leading man siya ni Marian Rivera. Yes, Something sa isang soap sa din. isang soap. Oo. And naungusan siya, naunahan siya. Oh. And then so parang naging stagnant siguro siya kung sa tubig ay Mm-mm. stagnant ang Oo. kanyang career. Tumigil. Oo, tumigil. Oo. Andun lang. Siguro Oo, nandun naman yeah. siya pero walang kumbaga walang Ups. plano, Oo, yeah. walang structure ba Yes, o oo. patutunguhan yung Mm-mm. yung kanyang career. Aba, bumulusok bigla nang dahil dyan sa Yes. Itbulaga. Oo. To be honest, Bumulusok pa itaas. oo. Oo. At talaga namang marami naman silang nadidiscover at Mm-mm. napapasikat Yes. doon, no? Mm-mm. So, good for them at napakaswerte ng mga taong yan. At Mm-mm. deserving naman. Wag lang lalaki ang ulo! Oo, Okay! wag. Saglit lang! Ang sarap chumika talaga pag tungkol sa showbiz. Ano pa? Meron ka pa bang maiikwento sa ating mga Galorians? DJ Tony? Okay. Ito since napag-usapan natin ng kapuso, ito na, mapunta naman tayo sa Kapamilya Network. Okay. Sige, go. Ito, I thank you sa ating mga kaibigan sa PEP. Ayan. Aha. Alright, ito, Nadine Lustre. Ito yung tungkol kay Nadine Lustre. Ang Kapamilya Star ay emotional. May ipinost siya sa kanyang Instagram account na emotional na post. Okay, at ito ang kanyang sabi. Okay, I have to quote, "It's gotten to the point where I don't know who I am anymore. I constantly feel like I'm on the verge of breaking down." Sabi ni Nadine Lustre sa kanyang Instagram post. Kalakip nito ang caption. Yun yung caption. Aniya, it happens but you gotta get back up. Okay. Taliwas ito sa madalas na pinupost ni Nadine na RTC at Feel Good Instagram photos. So siguro kaya nagulat ang marami. Kasi syempre from a very positive person tas biglang verge of breaking down na post. Wow. Ayan. So ito ay bago sa paningin Yes. o sa nakikita ng kanyang mga followers Oo, siguro, yes. no? Mm-mm. At ikaw, DJ Tony, Mhm. tanungin lang kita. Yes. Okay ba sa'yo yung mga pagpo-post sa social media accounts na mga ganyan na very very delicate, Personal. Oo, very yeah. personal, very Oo. sensitive Yes, ang very. issue, 'di ba? Pero sabi nga no, so lalo na nitong kamakailan lang yung anak ni na Mr. Buencamino. I don't know, yung tungkol sa post. Yes. So I think kung talagang ikaw ay close friend o kapamilya ng isang nag-post na to, hindi ka man artista o artista, dapat siguro bigyang pansin, no? Kasi malay mo may hindi talaga siya masabi tong taong to personally. Ang social media, alam mo naman, no, pag mga kabataan or kahit ano ng age ngayon. So, yun yung outlet. Yun na yung outlet Oo. nila. And sa tingin mo, that's a good it's an advantage na meron tayong social media dahil naiilabas at nagkakaroon ng warning. May mga warning, may mga kumbaga red flags Yes. pagka may mga problema Yes. isang tao. Lalo na kapag anong tawag doon, na biglang yung kapag may red flag o may warning na, nasolusyonan agad, na Oo. natawagan mo agad. Kasi Oo. minsan mahirap yung kapag nahuli ka, yung tas biglang, ay, may Nasa huli ang nangyari na. pagsisisi. May Oo. nangyari na. Yun yung mahirap matanggap. Totoo. Pero sa akin, kasi ako, very private ako eh. Mm-mm. Kahit ako, kung may pinagdadaanan man ako, kahit yun ngang, for example, pipili lang ako ng isang napakagandang quote. For example, na makita ko sa internet. Oo. And ipo-post ko yun. Yes. Connected yun sa nafe-feel ko. Ako din, pero ganun. hindi siya yung coming from me. Oo. Meron ako siguro once in a blue moon, Mm-mm. pero hindi siya yung
every time Oh, na meron akong ipopost and it's something very, very personal. oo. Oo. Siguro yung yung rant. Yung pag Mhm. nag-rant, no? Tsaka yung mga Oo. negative vibes na Oo. ipopost. Ako din, bihira. Bihira. Tsaka natuto na ako kasi nagkaroon ng time na parang nagsumama yung loob sa akin. Aha, aha. Na ganun. So parang naisip ko, ay ano pala yun? Totoo. Talagang Very malayo ang nararating mo. malayo talaga nararating. So kung gusto mo talagang may ipahatid, Oo. kagaya nung ginawa ni Nadine Lustre, Mm-mm. nalaman ng lahat ang kanyang kalagayan, Saloobin, diba? no? Saloobin. So, And yun na nga is that a positive thing or medyo uh, kasira-sira or alam mo, syempre bilang artista, dapat nagdadahan-dahan ka of what you're gonna say, lalo na of Mm-mm. what you're gonna post. Kasi Oo. mapiprint screen yan, no? Aha. So, yun lang. Nag-aalala yung mga niya. Hindi pa mga siya. fans and close friends siguro, no? Oo, ay to, may sagot si Nadine Lustre. Ang Mhm. sabi niya, thank you for sticking with me through whatever. Aha. So, talaga may pinagdadaanan So may siya. pinagdadaanan siya. Na. Pero ang sa akin lang kasi, DJ Tony, Mhm. mahirap nga yan kasi for me, Mhm. it's none of their business kung ano yung saloobin ko o kung Mhm. nasasaktan man ako if I'm Mhm. hurting. Yes. Siguro dadaanin ko sa personal kasi before naman personal kung gustong makausap yung gusto kong paghingahan ng sama ng loob. Yes. Personal through phone call or a coffee date Mm-mm. over lunch or dinner. Yes. Mm-mm. Ganun kasi Mm-mm. personal siya. Yes. So it needs to be personal, one-on-one, and Oo. hindi ko kailangang ibalandra sa Sa social media. social media para Oo, malaman ng lahat, tama. diba? Parang kasi nga public figure ka na nga Mm-mm. yung pagiging celebrity mo, Mhm. nakikita na nila love life kahit hindi kayo nung ka-love team mo. Sige, aarte ka na kayo nga. Oo. And yung mga ganon, dapat may limit, di Mm-mm. ba? Hanggang Yes. dun lang. Mm-mm. Beyond that, parang delikado na, Oo. di ba? Yes, yes. Oo, Oo, naniniwala ko dyan. Yung So it's none of... old school man matatawag, pero yun ang tama. Oo. Acceptable. Yun ang morally. Yes, kasi they don't know you. Most of the people na who see your posts Mhm. or yung nagbabasa ng mga sinusulat mo sa loobin mo sa social media at saka sa mga status mo, Mm-mm. hindi ka naman kilala eh. Mm-mm. Mm-mm. So, Totoo wag yan. na lang, wag Yes. na lang. Oo. Mm-mm. Hindi nila kailangan malaman 'yun. Yes. Oo. Mm-mm. 'Di ba? Oh. Yes. And because of that, sandali lang at kailangan tayong magbanat-banat ng buto. At dahil dyan, Yeah. ay pwede tayong mag-time check muna. It's 3:17 p.m. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Sexy talaga, no? Sexy! Si kapatid. Ganda-ganda ng boses. O ano pang mga chika ninyo? Andyan ba ang ating presidente ng mga Galorians? Nakikinig ka ba, Marvin? Ay, Marvin! Marvin! Anong iyong chika sa amin today? Magparamdam ka. Tama. At ano ang inyong kinakain dyan sa office nyo? Sa Makati ba siya? Ano nga yung huli Sa niya? Makati siya eh. Champurado ba yun? Champurado Last time? ang Oo. kinakain niya. Ayan. At tamang-tama, merienda time. Mhm. Alam mo ba, Yes. DJ Tony, Mm-mm. tungkol sa election, ha? Pa rin. Yes. I-connect naman natin. Ito Yes. si Luis Manzano. Mm-mm. Of course, yung pala maraming, di ba napag-usapan natin ito last time? Tatakbo siya. Tatakbo ba? Hindi. Hindi pa ba? Hindi. Akala ko naman. May 60-20 daw, 60-20, 60-40 siya na chance na tumakbo. Or Mhm. 60 yung leaning towards running. Oo. Pero tapos na ang filing of certificate of candidacy. Candidacy, no? Oo, Mukhang yung wala COC. siyang ginawa. Oo. Oo. So, ang kanyang papel na lang siguro ay suportahan ang kanyang mga mahal sa buhay kasi Mm-mm. tatlo itong tatakbo. Okay. Tatakbo ng mabilis na mabilis. Ay, oo, yan. Siyempre, Narinig ko. Si Ate V, Yes. Ang ang, kanyang mama. na Mami? governor ngayon, Yes, mm. ay tatakbo ng Bilang
congresswoman. Congresswoman. Oo, sa Okay. Congress. Tatakbo Mm. siya sa Congress. Mhm. At ganun din naman ang kanyang daddy, Yes. stepdad, na si Senator Ralph Recto. Okay. Tatakbo ulit siya for senator. Okay. And ang bagong-bagong papasok sa politika ang Mm-mm. kanyang daddy Yes. na si Edo Manzano. Oh. Tatakbo siya for Senate din. Senate. Ay. Wow. Okay. Wow, Rival. okay. Mm-mm. Magkano? So, tatlo ang kanyang ikampanya. Ikakampaign. Oo. Busy-busy siya. Mm-mm. Pero libre lahat yun. Syempre. Kamag-anak Pero since 'di ba si Angel Locsin and si Luis Manzano, Manzano. mag-boyfriend girlfriend. Oo. Si si Angel, narinig ko lang last time na ang susuportahan naman ay senatorial candidate din na kamag-anak niya, Colmenares. Yeah. Okay. Mm-mm. Oo, head ng isang department. Ah, yeah. ata Mm-mm. si yung Colmenares. Yeah, So, oo. ano niya, relative niya to. Relative. Oo, yun ang Mm. sabi. Ayan. Okay. So, ngayon, meron tayong message. Okay. May nag-text sa atin. Ito ba yon? Ayan, Mm. okay. Basahin muna natin. Daan tayo sa mga nag-text. Ano sabi ko? Bigay daan? Bigay da. Giveaway. Tama. Yes. Tama ang Tagalog. Oo. Ito ba yun? Hi! Hello sa inyo! Hi. Kumikinang ang kagandahan. Wow! Sumisexing Ate Ima at Miss Precious, cute voice, DJ Tony. Ay. Pakibati po kami nila Ma'am Leia and Miss Ivy. Merienda po tayo ng lugaw, may tokwa at lumpiang sariwa. Namiss ko lang na sana makabalik sa showbiz ang mahusay na aktres na si Amanda Page. Oh. Melissa Perez Rubio. Uy, ang gaganda nito mga to Uh-uh. At Koji Domingo. Sana kunin ng ibang network ang super crush kong si Miss Ritz Azul. Oh. Sayang kasi husay niya sa pag-arte. Mm-mm. Wala siya masyado projects sa TV5. Mm. Ayan. Kanino pa galing to? Kundi kay Marvin Capili, ang president ng mga Galorians. Yes, ayan, From thank you. Tondo siya. Mm-mm, Hello, ayan. Marvin. Oo nga, At no? sa lahat ng mga taga-Tondo. Hello. Yes, na hello rin. po sa inyo dyan. At mag-enjoy kayo sa inyong lugaw na may tokwa. Ayan. So, ito, sandali. Oh, sabi Itong niya. kilala niyo ba to, Miss DJ? Yeah. Tony, si Amanda Page, Melissa Perez Rubio, at Koji Domingo. Ako si Inabutan mo ba Koji siya? Domingo, Amanda Page, yes. Oo. Si, ano yung isa? Melissa Perez Mel- Rubio. Oo. Hindi mo kilala? Sino nga siya? Very first boyfriend ni Richard Gomez. Girlfriend. Very first. Girlfriend. Oo. Oo, yung model. Oh. She okay. used to be a model. Okay. Oo, pero Sige. hindi Siguro ko kilala alam. ko siya sa mukha. Beautiful. Beautiful, oo, no? Oo. And Mm-mm. mestiza siya eh. Mm-mm. Hindi ko lang alam kung nasaan nga siya. Pero matagal na siyang hindi naglalabas eh. Pero nabanggit ni Marvin dito na nasa TV5. Iba pala yun. Yes, si Ritz Azul. Si Ritz Azul. Oh, ang ito nasa TV5. bagong artista tong batang to, si Ritz, no. Okay. Si Miss Amanda Page, kakanood ko lang kasi ng ng isang Movie niya? old movie ni Pinalabas ni sa TV. Fernando po. Kasi Talaga? na-curious ako dun sa ngayon, Kapamilya, na isang remake ng kanyang movie. Oh, talaga? Remake ba yung tawag doon? Yung police, nakalimutan ko yung Pero, yung title? Oo, yung title. Pero ayun, isa siya dun sa yung Sa mga original cast nun. oo, yung Talaga? leading lady. Ayan. Ni Fernando Oo, po. isa siya dun. Talaga? Kaya, Ang oo alam nga ko si naman. Amanda Page, nasa Amerika na. And Oo. meron siyang, may family na. Mm-mm. And Mommy na siya? I think Siguro, so. I no? think so. Alamin natin kay kapatid Lloyd kasi kaibigan Ay, niya yan. friendship? Oo. So, I think nandun siya sa Amerika Mhm. and she's from a well-to-do family Mm-mm, naman eh. mm-mm. And I think yung dad niya, doctor and also, Mm-mm. nung umalis siya, kasagsagan nung kanyang kasikatan Career, ata no? nun eh, nung umalis Oo. siya eh. Pero, who knows, one Oo. day, Mm-mm. alam mo, maraming nagka-comeback eh, no? Yes, oo. And abangan mo yan, Marvin, ha? At Oo. papaalam namin sa'yo kasi Oo, tama. mabilis kaming makahagilap ng ng mga ng cheese news. max. Cheese, Mga cheese po? Oo. Cheese max.
mga chismax dito. Oo. Sa Ito Showbiz pa, Galore. meron pa tayong marami tayong textures ngayon ha. Mhm. Miss Ima Castro, si DJ Tony ba ay hindi pa mag-aartista? Ay? Para naman mas madalas ko siya mapanood. Oh, Josh at Jeddah KSA. Nasa ano siya? Nasa Jeddah? Middle East? Oh, hi. Hi sa'yo, Josh. Nako naman. Thank you for that. Hindi ka pa raw ba mag-aartista? Pasukin mo na ang pag-aartista. Ay, wait lang. Nahiya. Diba? Ganun. Kasi, hindi ako, ano ba yun? Sa tingin ko, pang ano lang ako talaga eh. Pang broadcast yung ganun. hindi tipo. naman. Kasi maraming mga DJs ngayon Mhm. na meron na ring career Oo, sa yes. television, Oo. di ba? Mm-mm. And napapanood na. Pero- I'm sure you're not closing your doors. Of course. What if one day may mag-offer sa'yo? Ay, syempre, why not? For lalo example, na. kasi most of the time hosting. So, Mhm. halimbawa, to host a showbiz talk show. Why not? Oo. Oo, syempre. Diba? Lagi naman tayong bukas sa ganyan. True. Oo. Dapat. Kung Oo. blessing yan eh. Yes. Kasi wag hihindian ang blessing. Tama. O lahat tanggapin. Mm-mm. Go At ng saka, go. opportunities, not Oo. once. Oo, Knocks. tama. So, Oo, kailangan not eh, only once. kailangan talagang tanggapin mo. Yeah, be Walang ready. palagpasin. Mahirap naman talagang palagpasin pagka may mga ganyan, Yes. diba? Oo. So, why not? Oo. Ayan. Ito naman, ano ito? Babasahin ko ba ito? Barangay Hall of Chairman Orlando. Okay. Ano to? Nagpapabati ba sila? Batiin natin sina Chairman Orlando Salvahan, Kagawad, Joel Padilla, and Nicanor Valdez. Oh. Oo, Ayan, magandang hapon po. Diyan sa mga taga sa Santa Cruz, Manila. Mm-mm. Ayan. Mm-mm. Okay. Okay. So, ngayon naman, DJ Tony. Yes. Ano? Meron ka bang blind item? Naku, hindi ko natanong si Shalala kanina eh, no? Ay, meron ako. Okay, sige. Ito galing sa aking friend Mhm. na nakatrabaho ko nung nagsa-start ako sa recording industry, no? Mhm, mhm. And last week, 2 weeks ago, Mhm. nag-meet up kami kasi Yes. in-invite niya ako sa isang magazine to be featured sa kanyang Wow! magazine ay na ano. Oo. So, Naku, bigyan mo kami yan, no? Oo, so nag-meet up kami sa Oo. diyan sa May Libis. Oo. So, kwentuhan kami and Mm-mm. all. And because she started as a promoter or Oo. part ng isang recording company, Mhm. marami siyang mga artists na Nahawakan. Na-handle na. or parang ang pangit sa Tagalog, no? Nahawakan. Na-handle na Oo, or napopromote ng Okay. mga artists Yes. internationally. Internationally. Oo, I mean, nagpupunta siya sa mga press conferences or siya nag-organize ng mga press conferences Mhm. ng mga foreign acts na nagpupunta dito like Jennifer Lopez, Oh. Mariah Carey, Mm-mm, mm-mm. sino pa? Maroon 5, Oh. One Direction, lahat. Mm-mm. Name it. Yes. Talagang andun Hollywood, siya. ano tong mga Kasi to. Mm. magaling itong girl na to. Siya Mhm. ang nung nag-start akong mag-promote ng album ko, Yes. siya yung talaga nagpupush at nagsasama sa akin sa mga radio tours, Mhm. ganyan, no? Mm-mm. And talagang pursigido siya and very, very good sa kanyang trabaho. Yes. And ito ang kanyang kwento sa Okay, akin. ayan, Nakikita niya ang difference Mhm. ng pakikitungo ng mga artista, yung mga artista from abroad, Mhm. from the US Yes. or kung saan-saan. Kumpara dito sa kumpara atin. dito sa mga artista dito. Okay. Hindi naman niya nilalahat, Mm-mm. pero meron siyang mga kwento sa akin at itong isang ito ang aking ikukwento sa iyo Alright. na experience niya first hand. Oh, sa Saglit isang lang. artista dito locally. Ayan. Yes, Okay. saglit ha. Sino itets? Hulaan nyo, blind item ng Showbiz Galore. Ayan. Magso-showbiz galore muna. Okay. Well, bago ang lahat, ulitin natin yan, ha? Sabi ko sa'yo, ulitin natin. At ang ating
Nasaan na ang aking pipindutin? Ang aking blind item ay Mhm. maya-maya lang pagkatapos nating mag-time check. Okay. Dahil alas 3:29 na ng hapon. Ayan, ako. This time check's brought to you by VFresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. VFresh. Oh, Oh, ayan na. eto na ang blind item. Ulitin natin! Okay. Sino itets? Hulaan nyo, blind item ng Showbiz Galore. O yan, so Okay. naipaliwanag ko sa'yo, di ba? Napakahaba ng intro ng Oo. blind item ko, di ba? Pero Ayan. ibig sabihin lang, credible itong source. Oh, Yun naman ang yes. gusto mong siguro iparating Oo, doon. Tama. So ito raw, Mm. itong napakasikat. Actually, masasabing number 1 siya Oo. na singer, Mhm. box office, box Queen? office princess. Okay. Matatawag na princess siguro. Okay. Naku, napakadali naman. Oo. Mukhang alam na agad nila eh. Wala Oo pa akong nga eh. sinasabi. Parang bigla akong okay. Number 1 siya, sa isang network ha. Mhm, From her mother network. Okay. Kumbaga siya ang isa sa top celebrities doon. Ngayon. Oo, ngayon. At Mm. for the past, siguro 10 taon. Oh. Hindi, mga 5 years siguro, Okay. ganyan. Okay. Oo. And then, marami siyang exposures. Mm-mm. Hirap na hirap nga siyang kunin pagka may mga corporate Corporate events. events. Hindi siya, Endorser hindi siya din siya. afford. Oh. Oo. Mahal. Endorser din siya. Okay, okay. Oo. So talagang din siya, lahat ng sanga ng media ay Oo. napapasok niya. Okay. Movies, TV, Oo. kasi as a performer, Yes. and may Singer ba ito? yes, Oh, yes, okay. singer, performer, Okay. recording artist na may naguhurado ba? Ooh. Mukhang alam mo na eh. Oo nga. Okay. Alam mo okay. na Teka. eh. Let's Wala pa. Keep cool. Oo. At ito very wholesome ha. Okay. Very wholesome ang kanyang image. Mhm. Ang kanyang image. Mhm. At magalang. Okay. Pag nasa TV at ini-interview siya, opo ng opo. Opo. Opo, sweet. Okay. Parang sarcastic ako. Naku, mga Galorians, pahulaan natin sa kanila. Tingnan natin. Yes, of course. Ayan. Tingnan natin kung Tapos, mahuhulaan nila. Tapos ganito, syempre, kasi first time kong nadinig na ganun pala siya. Mhm. Iniidolo ko rin to eh. Oo. Kahit bata to sa akin ha. Okay. Napakabata niya. Pero she's made na. Okay. Let's say na she's up there at influential na rin. Mhm. Pero isang beses na nagkasama sila at ipinakilala siya. Mhm. Ipinakilala siya dito sa friend ko Mhm. na napakagaling mag-promote Mhm. at friends lang naman niya, sina J-Lo Oh. at Mariah Carey. Sana Napakabait mag-guess sa kanya. natin. 'Di ba? Oo. Ganito lang siya. Okay. Miss Tututut. Oo. Ito po si Tututut. Oo. Mm. Oo, yeah. Kamay-kamay. Okay. Hello, pero ganito lang daw siyang makipagkamay, oh. Ay, ganun. Nakita niyo ba? Sa mga nakikinig? Ganito. Hindi, walang makita. Basta ganito lang. Kung pwede lang, wag nang magdampi eh. Ay, ganun. Baka OC, obsessive Oh. compulsive, ayaw niya madudumihan. Talaga. Baka nag-iingat siya sa mga germs. Oh, okay. Kailangan niya magdala ng antibacterial spray. Bakit? No? Or O, di hand siya yung soap. may sakit o ano. Baka ayaw lang niya, nag-iingat siya. Baka ayaw niya magkasakit. Bawal magkasakit. Maraming shows, maraming Oo. racket. Oo. Oo. Pero ganun daw siya. Talaga. Ganun lang. Kung pwede lang, fingertips Oo, lang. ganun. Ang dumikit, kung pwede lang. At walang warmth, Mm-mm. walang anything, at hindi siya tinitingnan sa mata. Mm. Walang eye contact. Pag Okay. ipinapakilala. Wow. My Yun lang. gosh. What can you say? Nakakagulat kung ito talaga ang naisip ko, no? Si, ano. Sa inyo dyan, Ayan, sino? okay. Anong hula mo? Oh! Tayo, makikita tayo. Ayan. Oh, Diba? talaga? Napaka-sweet-sweet niya. Tsaka, gustong-gusto ko siya kaya. Pero hindi kasi alam mo, ano na to eh, promoter ng
ano mo, kumbaga producer na tong imi-meet mo. Oo, Ka-meet oo. mo, pero bakit ganun? Yun lang yung tanong. Yun nga eh. Diba? Pwede ka naman mag-sanitize afterwards kung talagang Oo, na kung ano ka. ganun ka. No? Oo, Pero bakit? oo. Pero ang sa akin lang kasi, dapat hindi naman ganun. Kahit pa, siguro hindi niya lumagpas sa kabilang tenga, pasok sa kabilang tenga, lagpas sa kabila, Mm-mm. hindi nag-register siguro kung sino yung pinakilala sa kanya. Mhm. Pero, kahit pa ganun, Mm-mm. dapat kahit walang posisyon or kahit Yes, walang whoever. ang Oo. pinakilala sa'yo, magkaroon ka naman ng eye contact at warmth Oo, naman na oo. i-shake mo ng hand ng Yes. properly. Oo. And That's how alam mo yon, a real person. a real person, a very polite and Yes, pleasant oo, yes. person. Since yun naman yung ano niya, no? Oo, di ba? Kanyang Ipinapakita. pinapakitang image. Yes. Dapat warmth. Konti Mm-mm. lang warmth. Oo. Konting warmth. Pero sa akin naman, okay naman siya. Nag-hi, hello siya. Talaga. Syempre, siguro kasi kilala. Mhm. Nadidinig niya ang pangalan ko or whatever. Yeah. Pero yung sa mga first time niyang makikilala or first time na ini-introduce sa kanya, dapat meron lang merong warmth nga at Mm-mm. welcoming ka dapat. Yes. Kasi kagaya nga na-compare tuloy siya kay Mariah Carey or kay J-Lo Mhm. na napaka-warm. Okay. At nasa isang dressing room sila, sa Mm-mm. isang room, Mm. sila lang dalawa ng friend ko, Mhm. at sila pa, sina J-Lo pa at sina Mariah Carey nag-start ng conversation. Talaga. Siya pa nagpakilala, Yes. sila pa. Of course, kilala kita, di ba? Yes. Pero sila pang Oo. mga sikat Ah, and nag-initiate, superstars Oo. in the world, ang nag-initiate ng conversation at they introduce themselves. And that's how it should be Oo. dito rin sa atin dahil kayo nga yung kilala. Yes. Aloof sa inyo yung mga fans nyo Oo. or yung mga artista na hindi naman nyo ka-level. Magandang kayong mauna Yes. na magpakilala. Oo, totoo. And when you enter a room, dapat mag-hello kayo. Yes, Dahil oo. kayo nga ang sikat eh. Oo. Gano'n na lang kaligaya nung taong babatiin nyo Mm-mm. na kayong mauunang bumati sa kanila, Mhm. 'di ba? Totoo yan. Oo. So Kasi- sana magkaroon lang ng ganung Hindi, siguro, no, since may nakarinig ng blind item natin, maaaring nagka-hint sila. So, Oo. baka nagkaroon kayo ng minsang pagkakataon na gano'n ang Oo. naging pakitungo sa kanila. So, ayan. Totoo. Ipaalam- Confirmed! Ayan. Confirmed! Confirm! Ipaalam nyo lang sa amin. Ayan, alam na alam yung aming text line. Sige nga, Ayan. inyong i-text ang inyong hula. Hindi po ito si Madam Venus. Yes. Ako po si Ima Castro. At ito si DJ Tony kasama Yes. ko. Dito sa Showbiz Galore. So, i-text nyo kami dyan sa blind item kung sino ang inyong Nahulaan. naiisip na Mm-mm. pinag-uusapan namin Yes. dito sa blind item. Oo. Text line is 0977-342-1644 or tumawag kayo 412-0288. Mag-break po muna tayo. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. Pinagsanib na puwersa para sa sambayanang Pilipino. This news is brought to you by SSS. Buti na lang may SSS. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. The Pentagon says Russia and the U.S. will soon sign a memorandum of understanding on air safety over Syrian skies. Carla Babb reports. After 3 rounds of discussions, Pentagon spokesman Navy Captain Jeff Davis says the U.S. and Russia are nearing the completion of an air safety understanding to protect pilots flying in Syrian airspace. Right now, best guess is tomorrow. It's just simply a question now of wording in the document and having the document signed. Davis stressed that the air guidelines established with Russia are not part of a broader agreement on how the two countries could operate in Syria. Carla Babb, The Pentagon. NATO has launched its largest military exercise in more than a decade. The Western Military Alliance says 36,000 troops from more than 30 NATO member nations and partners will undergo intensive training across Italy, Spain, and Portugal. The exercises come amid growing concern about Russian military moves and growing instability in the Middle East. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. That news was brought to you by SSS. Buti na lang may SSS. Good golly, Miss Molly.
Hello there, Ortigas and nearby areas, Green Hills, White Plains. I am going to rock and roll in your area and the first stop of my RJ Hotel tour. Get ready with my new band at Marco Polo Ortigas, Wednesday, October 21. Dance the night away, put on your dancing shoes, and let's rock and roll at the View Sky Bar and Lounge. For reservations, call 720-7720 or email restaurantmanila@marcopolohotels.com. Show starts at 8:30 p.m. See you October 21, Wednesday. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 Minute. now. This is still a developing. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang DZRJ 810. 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang himpilan ng bawat Pilipino, DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks. Ang nag-iisang reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando. Dito lamang sa DZRJ 810, handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Showbiz galore kasama ang nag-iisang reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando. Ayan! Kami po ay nagbabalik! At hindi po ito ang reyna ng mga Galorians. Ako po si Ima Castro. At ako naman po si DJ Tony. Welcome back to Showbiz Galore! Ayan, meron pa tayong ilang 20 minutos pa na pagchichismisanan tayong oras. Nako, sa mga kabubukas lang ng kanilang mga radyo, na-miss nila ang ating blind item. Oo. Okay. So, doon naman sa mga nakapakinig, i-text nyo lang kami. Oo, kung ano yung hula ninyo. Yes. At kung sirit na ba kayo? Sinabi. Hindi mahula. Oo. Okay, ito naman. So, since napag-usapan natin kanina yung ikinukumpara nga itong si ating blind item sa ibang mga Hollywood stars. Yes. Katulad ni J.Lo, Mariah. Ito naman, ang isang American news website daw, ay i-feature ang syempre ang paborito ng halos lahat o ng lahat na ang Aldab para sa kanilang phenomenal success. Wow. Ayan. At ikinumpara pa ang dalawa, sina Alden at Maine Richard, sa chemistry, on-screen chemistry ni Ryan Gosling and ni Emma Stone sa Crazy Stupid Love, yung movie nila. Talaga? Ayun, kasi, that's nice. Oo, pero 'di ba, abot America na. So worldwide success talaga. Oo, kasi I'm sure talaga nag-trending naman Yes. talaga. Nagte-trending ang kanilang mga mga events nila. Talagang inaabangan. May upcoming sila actually, pero syempre hindi natin ipopromote. Pero ayun, pero ang alam ko pinipilit nilang malampasan pa yung kanilang yung 25 million. 25 point something million na tweets, no? Oo, talaga? Wow. Oh my goodness, wow. Parang okay. Nakaka-excite, no? Pero isipin mo na meron bang 25 million na talagang mag-aabalang mag-tweet, no? Kasi talaga marami, no? All walks of life, no? Oo. Para from the youngsters to talagang teeners nakaabang sa kanila. Kumbaga, parang nung panahon na pag lumalaban si Manny Pacquiao sa boxing, na hindi humihinto ang Pilipinas. Ang trapiko, no? Sabi nila. Oo. At alam mo ba, napansin ko yan, na-experience ko naman yan dito sa Aldab. Okay. Tamang-tama, nung time na nanligaw na at nag-akyat ng ligaw sa bahay ni Maine, ni Yaya Dab pala, si Alden, ay nasa salon ako at nagpapakulay ng buhok at kung anik-anik pa. Nakatigil lahat ng mga
staff doon sa salon. So, Dahil inaabangan na. Talaga? So, pati ako napanood na rin. So, yung kulay mo sa buhok, okay na? Oo, tumindi. Matagal. Napatagal ang babad. Dahil sa Aldab. So, talagang tumitigil ang mundo nila. Yes. Pag ang Aldab ay naka-on na. Pero you know what? Sabi nga nila, nakuha nila ang kiliti ng masa. Marami nagsasabi, oo, mababaw naman yan. Ang babaw-babaw. Kung tingnan mo naman, talagang mababaw talaga eh. At saka may nagsasabi, it's, ano yung tawag, type of a mass hysteria. Parang, Exactly. pero, ano siya, nakakatuwa eh, no? Oo, kasi kasi maraming nakaka-relate dahil po pwedeng nangyayari yan sa ilang libong tao na ganun ang katayuan sa buhay nila, isang yaya na nililigawan ng isang Gwapong-gwapo. Diba? At ganun din ang mga plot sa ating Filipino movies. Oo. Diba? Laging merong rich and merong poor. Oo, yun ang mga trip na mga Pinoy yung gano'n. Na merong pag-asa. Yun, it's a story of hope kasi. So, yes. may umaasa, may future. Yes, oo. May future ang kagandahan nating lahat. Tama. Kung ano ka man, no? Oo, diba? Yes. Kahit anong estado mo sa buhay, may future. Tama yan. May hope tayong lahat. So, yan ang moral lesson. Don't lose hope. Ayan. Habang may buhay, may pag-asa. Ayan yan. Totoo naman yan. Diba? So, yun ang pinapakita. Kaya naman, patok na patok. At trending palagi. Yes. Yung, all the time. At talking about that, alam mo bang, matagal na palang na-release yung album ni Alden Richards. Okay. Na nilalangaw. Oo. Okay. And then, nangyari itong Kalye serye, para na siyang nagtitinda lang ng hotcake. Bili na ang Selling like hotcakes. Selling like hotcakes ang kanyang CD. Na yun din naman yung CD na hindi pinapansin ng madami, Hindi ito bago, Yun pa rin yun. Pero kita mo talaga, no? Once mag-click ka, no? Yes. At ibigay sa iyo ng universe na ito ang panahon mo. Yung break na tinatawag, no? Yes. Pagdating ng tamang panahon, ika nga ni Lola ni Dora, binigay nga kay Alden Richards, alam mo bang kasama sa World Billboard 100? top ang album niya. Oo, nakalagay Kasi dito. sobrang ayan. Talaga sige, hanapin mo. nag-ano siya. At saka, Messima, di ba, yung iba ring mga singers nung, yung God Gave Me You, na ito pala ay 10 years ago na na-release. Talaga, hindi ko alam. Okay. Mga 10 years or so pa. Tapos, syempre, di ba, si hashtag God Gave Me You. Tapos, syempre, na-reach siya. Kasi, how come na nag-generate pa rin ito ng ng tweets, 'di ba? Syempre ang mga Pinoy, alam mo naman, sentimental, tsaka we love yung love songs, no. Ayun, kaya naggawa siya ng video actually, na parang saying hi to all the Aldab fans and to Aldab din, to Alden and Ayun. And actually, itong friend na kunento ko sa iyo na meet ko at nagkwento sa akin ng blind item natin. Ay siya ang magpo-promote ng concert ni Brian White. Nang nagpasikat ng The Brian White of the God Gave Me of You. the God Gave Me You. Dahil dadating siya dito, pa-fly siya dito ng December 1 para sa concert. December 1 ang concert niya. And I believe you'll be part of it? Tama ba? No, not kasi yung yet. hindi. Kasi yung friend ko na yun. Gumawa ako ng story. Kasi yung friend ko na yun ang nagpo-promote na at may press conference and all. Siya nagpapasok sa mga promotions ng promotional sa radio stations. So, syempre. Sana naman. Ano yan? Sana makapunta kung hindi siya busy, no? Kung hindi baka pa. pwede nating maimbitahan si God Gave Me You, singer. Ayan. Lalo na dun sa musika. Tama, musika nonat na yun. Pero basta may time yan. Anuhin natin, tutuhugin natin siya lahat. Sana naman talaga. So yun, kaya naman, lalo nang namamayagpag ang Aldab dahil dadating na yung singer nung God Gave Me You nila na theme song nila. Yes. At ganun din daw yung isa pang singer na ginagamit din nila ni Lola ni Dora. Yung dessert ba yun? Yung rapper. Dadating din yun. Wala akong alam kung paano siya dadating din. Pero darating daw. At mag-showdown sila ni Lola ni Dora daw. Nakakatawa.
Nakakatuwa. So talaga namang kita mo naman sa pagsikat ng isang tao, ng isang kagaya niya, yung tandem na yan ng Aldab. May iba marami pa. pang taong natutulungan Oo, at nagbe-benefit. nare-revive, 'di ba? Oo. Nare-revive ang career. At saka may isa akong narinig sa another FM na siya na gumawa siya ng kanta tungkol dito sa tandem Aldab. Tapos nag-umi-ere na ngayon ang kanyang kanta, 'di ba? Wala siya, no-namer siya na naggigitara lang. So nabigyan siya ng break because of that. So 'di ba? It's helping other. Oo, tama. So that's good. Napakaganda ng outcome or result ng mga ganitong mga bagay na sumisikat na bibigyan ng break sa industry. Na maraming nakikinabang or marami ring natutulungan. Yes. Ayun. So, ayan. sana magpatuloy ito. Pero lahat naman may hangganan eh. Aminado naman sila dyan Yes, Sinasabi ni na Joey De Leon, talaga? Tito Vic and Joey na alam nila na may hangganan yan. And at this point, samantalahin, di ba? Dahil tinatangkilik ng tao. So, ganun lang naman ang buhay showbiz. Totoo. Ayan. Miss Ima, meron pa ba? Meron pa. Okay. Well, ito naman, etong si James Reid pala. Okay. Mag-gimmick pala ito, no? Okay. Oo, mahilig siya sa bar. Magpunta-punta sa bar at siguro clubbing, magaling siyang at medyo malakas atang uminom tong batang to, no? Wag niyo akong i-quote dyan, nabasa ko lang to. Ayon sa lamang po ito. Pero maraming bashers na itong si James Reid. And siguro dumating sa point na ayaw na niyang mapag-usapan pa or kasi lumaki. Kasi puro negative ang mga lumalabas sa kanyang sa kanyang 'di ba sinasabi nila good or bad publicity siya. Publicity pa rin. Pero dumadating din sa point ng tao na parang hindi naman maganda siguro na ang nababasa mo palagi tungkol sa'yo. Bad na lang pala. Yes. Yes. And so ngayon daw umiiwas na siya sa pag-gimmick-gimmick at pagpunta-punta sa bar. So siguro tama lang 'yon kasi napakabata pa niya, no? Yes. Para mag ganyan-ganyan at sayangin ng buhay. Lalo na may career na na papaimbulong. Yes. Papaimbulok. Bulong? Ay, ano ba? Papaimbuyong. Hindi ko alam. Mali. Soaring. Yan. Yun yung English doon. Parang shooting star lang yan. Yes. So, ganyan. Siguro tama lang yan para naman na hindi masayang ang kanyang liver. At ang kanyang beauty. Yes. Kasi napaka-gwapo ng batang ko. Oo. Pagka walang tulog, pumapangit ang tao. Totoo yan. Diba? Okay. Yun lang yun. So, ngayon po ay mag-time check muna tayo bago tayo magpaalam. Malapit na tayo magpaalam. Eto po, commercial break. Time check. It's 3:52. This time check's brought to you by VFresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. VFresh. RJ Bistro, home of rock and roll, presents Paparazzi Band. Tonight, at the Ducey Tunny Hotel, lower level. For inquiries and reservations, call 218-3326 or 0906-221-1524 or 0921-649-1447. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. Showbiz Authority, Rodel Fernando. Yes, tayo po ay nagbabalik pa rin dito sa Showbiz Galore with Macastro and DJ Tony. Ayan. So, meron pa tayong isa. Oo, may Pahabol isa pa tayo. pa, ha? Pahabol, okay. Ito, pinaaresto. Sino? Sa salang child abuse case, si isang TV host.
Blind item ito. Hindi. Babanggitin mo ba? Oo, yes. So okay na sabihin ha? Hindi tayo malalagot dyan ha? Ito ayon sa balita, okay, wag po kaming i-quote katulad nga ng binanggit mo. Oo. Kinatigan ng Court of Appeals ang naunang desisyon ng korte na arestuhin at basahan ng sakdal ang TV host na si Willie Revillame. Kasi noong 2011, nakasuhan siya ng DSWD. Dun sa siguro narinig mo na yung balita na yun na may pinasayaw silang isang bata na parang macho dancer dun sa kanilang sa kanilang show. sa Channel 2 pa to noon. Yes. And 2011 nasa pa London ito, ako ha? nito. Okay. Umabot Sa London. 2011. 2011 Umabot pa siya. to sa UK. Talaga? Oo. At Ay. nakita namin, umiiyak pa yung bata, di ba? Ayan. So, yun. Yun yung kaso niya. Child abuse pala yun. So, matindi-tindi siya, ha? And iniutos ito ni Judge Bonaventura of Quezon City na ngayong noong October 4, 2013, na arestuhin na si Revillame. Pero, na umalma, syempre, nag-counter charge ba ang tawag doon? Sina ang kampo ni na Willie Revillame. At dahil sa kanilang paghindi, so hindi siya nasa kote. Nasa kote ba yun? Pero ayun, ngayon ay hinihiling pa rin ng kampo ng DSWD na sana'y maaresto nga si Willie Revillame. Okay. Alam mo, nakakalungkot din yan na, kasi kilala ko rin yan. Si Willie. Si Willie. And napakapalabiro at nakakatawa naman talaga siya, no? And napakalaki ng suporta niya sa OPM artists, lalo na yung mga kasabayan niya. Kaya naman pag may show siya, nag-i-invite siya ng mga naimbitahan talaga. Yes, Ini-invite niya yung mga kasamahan niya dati and all. So, very supportive yan. Kaso nga lang siguro, kasi nasa sa kultura natin ng mga Pilipino na yung mga, wala kasi yung mga child abuse na yan or discrimination or anything. Kaya ang dami nating nagagawa or naiipakita sa media or kahit sa pang-araw-araw na buhay, no? Na hindi natin naiisip discrimination pala yun or racism o racial something na masasabi mo pwedeng ikaso sa yes. Dahil hindi natin napapag-isipan yan. Medyo tayo hindi tayo well-informed or well-educated pagdating sa ganyan. So yung ruling kasi, no, medyo hindi ganun kalinaw siguro dun, lalo na sa yan sa mga shows, TV shows. So siguro kasi sa atin pag entertaining, all out, dancing, singing, part of entertainment yan. Pero hindi na natin naiisip na pag sa bata pala, tapos ganun, ang way ng paggalaw, pagpapakita ng talent, hindi pala tama. Sa atin is, that's entertainment lang. Diba? Kasi kung sa bahay, no, mapapansin mo na okay lang kung naka-close. Pero nga, yun na nga. Nakita ng lahat. Tama. At saka kahit for example, sa mga teleserye, na ang pinapakita doon ay ang mga dark-skinned ay pangit at mahirap, at ang mga mapuputi. At, dapat yun yung maganda, yun yung mayaman, yun yung nagiging pinapakita, yung nagiging, 'di ba? Yung what do you call it? Yung stereotype. Look or stereotype na pagka ganitong itsura, yun. Pagka ganitong itsura, ay bongga siya. Yes. So sa atin, kung iisipin natin 'yan, wala tayong hindi offensive. Wala, we don't mean to offend. Pero hindi talaga tama yun, diba? Yes. Kasi ang pinapakita mo, tatatak sa utak ng tao, sa isip, at lalo na yung mga bata, na, okay, pag ganito yung itsura ng tao, ayoko dyan. Mahirap sila. At pangit. So, dapat sa atin nagsisimula, dahil may responsibility tayo, dahil nasa media tayo, yun yung power natin, diba? So, you have to choose your words wisely,
at kung ano yung mga actions mo, kailangan pa uulit-ulitin mong pag-iisipan Yes. bago mo i-execute. Oo. 'Di ba? Yes. DJ Not only Tony? words and actions, pero yun Yes. na nga yung post sa social media. Madami, no? Exactly. Madami. Oo, hindi lang sa ginagawa nyo na basic sa Oo. inyong trabaho. Mm. Marami, malawak yan na Mhm. ang inyong responsibility. Totoo. Ating responsibility, Oo. no? So, Ayan. yan ang problema, nagiging problema. Oo. Kaya kahit wala tayong intensyon na maka-offend, ay na sumasabit tayo at nadedemanda in the end. Ayan. So, dapat yan, may moral lesson na naman tayo, Yes, di ba? oo, tama So, yan. sana naman may natututunan tayo, no? Mm. Lalo na sa ating pinag-uusapan. Oo, sinasabi natin chismis, Mhm. showbiz, balita. Wala kang mapupulot na aral. Pero meron talaga. Meron kahit saang bagay, di ba, Totoo. DJ Tony? Oo, that's right. And so, ayun, so, mga Galorians, Yes. masaya kami at kayo ay nandito at sinamahan nyo kami Yes. for the whole hour. For an hour. Oo. And bago tayo magpaalam, banggitin natin ang text ni Marvin Capili. Babasahin ko muna. Okay. Sana magkaroon ka rin, Miss Precious Tony, ng hosting project. Oh. Gaya po ng fashion and lifestyle shows, sports and TV, newscast. Matutupad po yan. May balita po ba at hima sa mahusay na grupong Acafellas at Prettier Than Pink at si Malik na singer dati sa SOP. Try ko lang, blind item nyo. SG ba yan? Thank you. God bless. Hindi ko binanggit. Hindi ko babanggitin. No Basta, comment. Bahala na kayo. Ayan, thank you so much, Marvin. Yes, Capili. Marvin. Ayan, Oo. oo. Thank you so much sa inyong lahat. Oo. And ubos na po ang oras natin. Oo. Ako po si Ima Castro. At ako naman po si DJ Tony, sitting in for Queen of Showbiz Galore! Ito ang DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Now, global headlines on DZRJ 810 AM. Here's the BBC Minute. BBC Minute with Priyanisha. An unlicensed doctor in Cambodia has gone on trial for infecting more than 100 people with HIV by using dirty needles. At least 10 of his patients are believed to have died. An update on the migrant crisis in Europe now. Slovenia says it's allowed into the country most of the 5,000 migrants who were stranded on its border with Croatia, but it's preparing to deploy the army to help control the flow of people. Croatia has also opened its border with Serbia, where thousands more are trying to get across. FIFA has just announced the 23 players who could win the Ballon d'Or alongside Messi and Ronaldo. Who between them have won it every year